ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sapat bang gamiting basihan ang pagmamahal para manatili ka sa isang taong hindi nakakatulong sa'yo? Yung taong walang ibang ginawa kundi maging parte ng problema mo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng taong pabigat sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Fiona, 35 years old, magandang trabaho ko at syempre kakambal noon ang magandang sahod. Dahil dito ay nakaipon na rin ako ng sapat lalo't wala naman akong ibang sinosustentuhan. Financially secured na rin kasi ang mga magulang at mga kapatid ko. Kaya ang lahat ng perang kinikita ko para sa akin lang talaga, Papa Dudut. May sarili na akong kondominium at kakatapos ko lang bayaran. Masasabing financially stable na ako at wala na akong ibang poproblemahin sa buhay. Maliban na lamang sa isang bagay, karelasyon. Tulad ng ibang karelasyon, ang problemang binibigay sa akin ni Lord, hindi naman kasi pwedeng mapunta sa akin ang lahat. Hindi ako nagkaroon ng karelasyon dahil aminado akong hindi ako maganda at wala rin akong kahit konting apil man lang. Mahal ko ang sarili ko kaya handa akong maging honest sa nakikita ko. Kulang talaga ako sa ganda. Alam yon ang lahat at hindi ko naman yon kinakahiya. Tanggap ko naman ang mukha ko kaya siguro ay madali lang tanggapin na wala ring tatanggap sa akin. Kontento naman sana akong single kaya lang isang araw nakaramdam ako ng inggit ng makasabayan namin ng gay friend at dati kong kaklase na si Mars. Ang mga magkakarelasyon na tinalo pa ang asukal sa katamisan sa isang kainan. Nagkataon pa na puyat at bad mood ako noon. Kaya mababa ang emosyon ko. Kaya naapektuhan ako sa mga nakikita kong magkakarelasyon sa paligid ko. Hindi rin nakatulong ang pag-real talk sa akin ng kaibigan kong si Mars. May pagkataklesa pa naman ang baklang yon at pinush niya ako na humanap ng jowa bago magsara ang dapat magsara sa akin. Napaisip tuloy ako at natakot. Baka isang araw ay magsara na lamang lahat ng butas ko sa tenga. Papa Dudut. Sa table sa kaliwa mo. Minumukbang ng lalaki yung bibig ng babae. Grabe! Liempo ba yan, kuya? Samantalang ikaw. Ano na naman? Ikaw lang nakakatikim ng labi mo. Lagi pang dry. So wala ngang titikim, ano magagawa ko? Ganun na lang yon. Tatagapin na lang ang kapalaran na wala nang titikim sa labi na yan. Change topic. O sige, change table tayo. Yung table na malapit sa cashier, tingnan mo. Hinahatian ni Kuya ng manok yung girlfriend niyang masiba. Ang sweet. Naghahatian sila kasi tipid. Kailan pa naging sweet ang walang budget? Mapang-judge ka naman. Porke tinahatian sa manok, wala nang budget. Bakla naman. Umorder sila ng isang manok at 2 rice. Hati na sila sa manok at sinagad na nila yung libreng gravy para isabaw sa rice. Walang sweet doon. Nakakaawa. Yung nasa kanan ng cashier. Yung naka-couple shirts na dilaw. Tignan mo naman kung magyakapan. Nagkapalitan na halos ng pawis at buni. Ikaw ba gusto mo may kapalitan ng pawis at ka-share sa buni? Sariling pawis mo palang mas maalat na sa dagat eh. Paano pa kaya kapag naghalo na yung mga pawis niyong dalawa? Di hello, dialysis na? Ang nega mo talagang bakla ka, no? Kaya ka hindi nabibiyayaan ng jowa eh. Sorry, nadala lang ng puyat. O nadala ng inggit.
Ang lakas mo maka-evil eye na magkakarelasyon. Ikaw yata ang dahilan ng mga hiwalayan na magkakarelasyon ngayon eh. Iba ang inggit na pinapatawid mo sa kanila. Kasi naman, bakit sila nabibigyan ng ganyan? Sila na malakas sa tadhana. Ang unfair ng universe ha. Mamaya mas lalo kang tumandang dalaga niyan. Di tumandang dalaga. Paki ko. Tingnan mo yung nasa likuran mo, dali. Ayoko nang tumingin sa mga magkakarelasyon. Umay, tigilan mo ako. Bakla, hindi magkarelasyon ang nasa likuran mo. Potential karelasyon yan. Dali mo na. Ano bang? Hi po, magandang gabi. Hi! Magandang gabi rin. Andrew nga pala. Hi Andrew, single ka? Kasi single tong friend ko si Fiona. Mars! Tinutulungan na nga kita, aangal pa. Shut up ka na lang. So single? Single na single. Ay teka, may nakalimutan akong gawin. Ano na naman? Uwi pala muna ako saglit. Nakalimutan ko palang punasan yung likod ng TV ko. Puro alikabok na yun. Ngayon ko pa naman nakaschedule linisan. Andrew, baka naman pwede mo samahan muna si Fiona rito sa mesa namin. Hindi kasi marunong umorder yan ng pagkain na mag-isa. Pwede ba? Mars! Lafangin mo na pagkaalis ko ha? O paano? Babwa! Pwede kitang tulungang umorder ng pagkain. Nagbibiro lang yung kaibigan ko. Marunong ako sa maraming bagay. Marunong ka bang magmahal? Yan yung hindi ko pa natututunan. Nadali mo ako dyan ha. Dyan naman kita pwedeng turuan. Alam mo kung magtitrip ka lang, umalis ka na lang. Hindi ako nang titrip. Kanina ko pa kayo tinitingnan ng kaibigan mo. Natutuwa ako sa mga tawa at pagsimangot mo. Cute. Wala nagsasabi sa akin ng ganyan. Ikaw pa lang. Kawalan nila yon. Hugasan nga nila yung mga mata nila para makita nila kung gaano ka-cute. Papadudot na lamang ko na mas bata si Andrew ng 5 taon sa akin. Hindi ko gustong pumatol sa mas bata sa akin. Pero nadala ako ng kagwapuhan niya at kakaibang charm. Para siyang Prince Charming talaga at sino ba naman ako para mag-inarte, hindi ba? Kaya naman sinulit ko ang mga oras na yon para maibida ko ang sarili ko. Oo, at wala akong maibida tungkol sa pisikal kong kaanyuan pero nagawa kong ibida kung gaano kaganda ang trabaho ko at pasahod. Bukod pa roon ay binida ko rin na meron akong sariling kondo. Nakikinig naman noon sa akin si Andrew at nakatitig lang sa akin. Nailang ako sa mga titig niya na parang hinuhubaran ako. Nagagandahan kaya siya sa akin. Iyon ang ambisyosang naging tanong ko. Napansin kong naubos ko na pala ang kinakain ko at dahil gusto ko pang mapatagal, ang usapan namin ay inaya ko siyang umorder at sinabi kong libre ko. Umorder na kami kaagad at pagkatapos noon ay nagtagal pa kami ng mahigit 2 oras na nagkwekwentuhang dalawa. Wala siyang masyadong nakwento tungkol sa buhay niya pero ang nagustuhan ko sa kanya ay good listener siya. Nakinig talaga siya sa akin kahit puro pagyayabang lang ang ginagawa ko tungkol sa achievements ko sa buhay. Sayo lang naman kasi ang kaya kong gawin. I-flex ang achievements ko dahil doon lang ako umaabante. Hindi naman kasi talaga ako maganda at sexy. Kaya bumabawi ako sa areas na alam kong nakakaangat ako. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na rin si Andrew para umuwi na. Hinintay muna niya akong makasakay bago siya umalis. Ang gentleman niya lalo noong pinagbuksan pa niya ako ng sasakyan. Pagkatapos noon ay inabot niya sa akin ang papel kung saan ay nakasulat ang cellphone number niya at Facebook. Nang makalayo na ang sinasakyan ko sa kanya ay napatili na lamang ako sa kilig. Nagulat tuloy yung driver sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad ko siyang in-add sa Facebook at doon kami nagkausap hanggang sa madaling araw. Kinabukasan ay inaya niya akong mag-date, papadudot. Alam mo, may aaminin ako sa'yo. Dati kang lalaki o dati kang sayote? O both? Saan naman ang galing yung hula na yan? Kaloka ka. Sayote talaga? Lalaking sayote? Biro lang. Gusto lang kitang patawanin. Bigla ka kasi nagseryoso dyan eh. Hindi ako sanay. Ngayon ko palang naranasan na ma-date. Seryoso to walang halong biro. Ikaw pa lang talaga.
So hindi ka dating sayote? Hindi ka dating lalaki? Hindi ka dating lalaking sayote? Lahat hindi. At hindi rin ako mahilig sa sayote para lang alam mo, team papaya ako pagdating sa tinola. May pagkakaiba na agad tayo. Team sayote ako sa tinola. Pero Andrew, maiba lang ako. Ano yun? Hindi ka man lang ba nababahala kahit konti? Nababahala saan? Na wala akong experience sa pakikipag-date. Mas gusto ko na yan kesa yung banat na sa pakikipag-date. Parang kaya na akong manipulahin nun eh. Nakakatakot. Ay, kinakabahan ako. Baka kasi isipin mo may mali na sa akin kaya wala nag-aaya makipag-date sa akin. Swerte ko nga kasi ako nakabinyag sa'yo. Hindi mo ako maikukumpara sa iba kasi ako ang first mo sa pakikipag-date. Maswerte ka talaga kasi ikaw ang unang makakaranas ng good sides ko. Sana ako na rin yung last. Mukhang ikaw tong banat ng banat sa pakikipag-date. Alam mo kung paano mangiliti ng babae. Uy, hindi ah. Ngayon ko nga lang nabinyagan ng linyang yan. Okay, sige, naniniwala na po. Gusto kong malaman, ano ba yung good sides mo? Na-curious ako bigla. Parang gusto ko masubukan. Una, masinop akong tao. Pwedeng sabihin ko yung bad side ko? Ano yun? Hindi ako masinop eh. Lalo sa bahay. Pangalawa, mahaba ang pasensya ko sa mga makakalat na tao. So, ligtas ka. Mukhang banat ka sa pangbobola ng kadita. Pangatlo, hindi ako nagsisinungaling. Paano ko naman mapapatunayan na hindi ka sinungaling? Simple lang. Sasabihin ko sa'yo na gwapo ka, type kita, naniniwala ka ba? Lagi ako naboboto bilang Adonis nung nag-aaral pa lang ako. Kaya kong paniwalaan yung sinasabi mong gwapo ako. And, thank you! Pang-apat, may sarili akong kondo. Fully paid. Nasabi mo na yan dati eh. Nakalimutan mo na? Pang-lima, mabilis ako makalimot. Lalo na pagkasalanan ng mahal ko. Yan ang gusto ko kasi lagi ako nagkakasala eh. Gusto ko yung babaeng mabilis makalimot sa kasalanan ko. Pang-anim, kaya kong ibigay ang lahat sa taong mahal ko. Lahat-lahat. Tulad ng ano? Pwede bang i-share mo kung ano ang mga yan? Kahit ano mo gustuhan ng lalaking mamahalin ko. Regalo, pera, atensyon, pag-aalaga at pagmamahal na buo. Hindi rin ako tuyoin tulad ng ibang babae. Sa sinasabi mo ngayon, parang gusto ko na makipag-live-in sa'yo eh. Yan pa naman ang hanap ko sa isang babae. Ano bang address mo at dadalhin ko na ang sarili ko ron? May naisip akong mas magandang ideya kesa dyan. Ano naman yung naisip mo? Sa kondo mo na lang tayo magsama. G? Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay nagbibiro lang si Andrew nang sabihin niyang gusto niyang magsama na kami sa kondo ko. Kaya lang tinignan niya ako ng matagal at doon ko nakitang seryoso siya at gusto niyang pumayag na ako kaagad. Hindi ako agad nakapagsalita dahil hindi ko naisip kailanman na may lalaking gustong makipag-live-in sa akin. Manliligaw nga noon wala yung makakasama ko pa kaya sa iisang bahay. Saka pangalawang date pa lamang namin yon. Baka naisip agad niyang magsama na kaming dalawa sa anong paraan. Masyado ko bang nabenta ang sarili ko sa kanya kaya niya ako nilatagan na magsama na kaming dalawa. Napa-order ako ng isang orange juice. Kahit punong-puno na noon ang sikmura ko. Parang bigla akong nauhaw sa gustong mangyari ni Andrew. Hindi pa rin siya umiimik noon at nakatitig lamang sa akin. Hinihintay ang sagot ko. Hanggang sa naisip ko na wala na ngang ibang lalaking gustong manligaw sa akin. At si Andrew, handa akong samahan sa kondo ko. Handa akong mahalin. Ano pa ang dapat kong ikaarte? Gwapo siya at nakakakilig ang mga salita niya. Saka kapag tinanggihan ko siya, gaano ako kasigurado na meron pang ibang lalaking darating at mag-o-offer ng katulad ng sa kanya. Parang wala naman na. Kaya naman bago pa dumating ang in-order kong orange juice, ay nag-decide na ako. Sinabi ko sa kanya na ready na akong patirahin siya sa kondo ko. Nagulat nga ako nang biglang tumili si Andrew. Natawa na lamang kaming pareho sa inasal niya. Masaya lang daw siya na pumayag ako dahil gusto na raw niyang masubukan lahat ng binibida kong ugali ko sa kanya ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis lang ang mga pangyayari. Wala pang isang linggo ay naplano na namin ni Andrew kung paano siya makakalipat sa kondo. Tinulungan niya akong iayos ang kondo para magkaroon siya ng space para sa mga gamit niya. Sinabi naman niya sa akin at damit lang ang kukunin niya sa bahay niya. Pero sinabi ko na lamang kahit ano pa yung kunin niya sa bahay niya ay ayos lang. Maluwag naman ang kondo ko at binida ko rin sa kanya bago pa siya makapunta doon. At noong nakapunta na siya sa kondo ko ay namangha talaga siya. Mas lalo tuloy niyang gustong makalipat kaagad. Kaya hindi na namin pinatagal pa ang lahat, Papadudot. Pinuntahan namin ang bahay niya para tulungan ko siyang maghakot ng mga gamit niya. Hiniram ko ang van ng pinsan ko para magamit namin. Nabilib na naman lalo sa akin si Andrew dahil lahat daw kami sa pamilya namin ay may maayos na buhay. Napangiti na lamang ako pero lihim akong napakilig dahil may lalaki akong napabilib. Pagkarating namin sa bahay niya ay nagulat ako na andon ang 65 years old na nanay niya. Doon ko nalaman na kasama pa rin pala niya sa bahay ang nanay niya. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay dahil wala palang nakilalang ama si Andrew. Mabait naman ang nanay niya. Mabilis ko lang ding napakisamahan ng maayos noong simula. May mga pagtataray lang nung umpisa pero nakuha ko rin kaagad ang loob niya dahil sa pag-assure ko na magiging okay din ang lahat. Yun ang unang beses na may makilala ako na nanay ng boyfriend ko. Nakakatuwa naman ang mga pangyayari. Yon ang naglaro ng matagal sa utak ko, Papadudot. Fiona, nanay ko nga pala. Nay, si Fiona. Girlfriend ko po. Kumusta ka, Iha? Maayos naman po. Mabutit nakadalaw ka naman dito sa bahay naming mag-ina. Sa wakas nakilala ko na rin kayo. Nasabi sa akin kagabi ni Andrew na magsasama na raw kayo sa kondo mo? Opo. Pasensya na po kung kukunin ko na sa inyong anak nyo. Alagaan ko naman po. Naku, baka sinasabi mo lang yan ngayon. Baka kapag napagod ka ng alagaan siya, isoli mo rito bigla. Si nanay naman. Ginawa mo naman akong kondensada sa grocery na pwedeng ibalik within 7 days kapag nagbago ang isip. Gusto ko lang masiguro na magiging maayos ang kalagayan mo kapag umalis ka rito sa poder ko, no? Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ni Fiona? Aalagaan daw niya ako. May tiwala ako sa mga salita niya. Totoo po yun. Hindi ko po siya gagawing kondensada sa grocery na ibabalik ko kapag ayoko nang gumawa ng salad. Marunong ka bang maglaba, Fiona? May washing machine po ako. Pwede na po ba yon? Automatic yung washing machine niya, Nay. Di na kailangan bantayan lagi. Pag nakita mo, baka pati ikaw makilaban na rin. Pwede naman. Tita, kung gusto nyo, ako na rin ang maglalaban ng damit nyo. Madali lang naman yun sa automatic washing machine ko. Nakita mo na, Nay. Pati kayo damay sa pag-aalaga ni Fiona. Marunong ka bang magluto? Oo naman po. 50% ng pagluluto ko natutunan ko sa mami ko. Yung 50% naman sa internet. Kita mo yun, Nay. May internet si Fiona. Kaya niya magbayad ng internet. Oo na. Sobra mo namang ibida tong nobya mo, Andrew. Kabida-bida naman kasi talaga. Proud lang ako talaga. Kung nag-aalala po kayo na baka agawin ko si Andrew sa inyo, wag po kayo mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Gagawa ko ng schedule para madalaw niya kayo 2 beses o 3 beses sa isang linggo. Mukhang napagplanuhan nyo na talaga tong lahat, no? Hindi pa naman po pulido ang plano. Kakasimula lang din naman kasi ng relasyon namin. Biglaan din po yung plano na magsama na kami. Sigurado bang hindi lang kayo nabibigla sa mga desisyon ninyo? Mahirap yung pabago-bago ang isip. Hindi po. Nasa tamang edad naman na kami ni Andrew at sigurado kung wala nang atrasan to. Ang gusto ko lang ay maalagaan si Andrew tulad ng ginagawa ko sa kanya. Yung hindi siya pababayaan. Nako, expert si Fiona sa pag-aalaga, Nay. Sinaing nga niya, hindi niya mapabayaan. Ako pa kaya? Di ba, Fiona? Sobra mo talagang ibenta si Fiona sa akin, Andrew, ah. Nakakahalata na ako.
Ganon mo na ba talaga kagustong umalis dito sa bahay natin? Hindi naman, Nay. Binibida ko lang si Fiona sa inyo kasi gusto ko makita nyo na tamang babae ang napili ko. Totoo ba yan, Andrew? Tamang babae ba ako para sa'yo? Makikipag-live-in ba ako sa'yo kung hindi? Sa harapan ko pa talaga kayo nagharutang dalawa. Huwag ka na mainggit, Nay. Ngayon na aalis na ako rito sa bahay, pwede ka nang tumanggap ng manliligaw. Pwede ka namang mamili ng ili-live-in mo rin. Andrew! Tigilan mo nga ako? O sige na, mag-empake na kayo ron para hindi na kayo gabihin sa daan. Ayos! Andrew, ikaw munang magsimula sa pag-iempake. May ipapabalot lang ako kay Fiona na baon nyo sa daan para hindi na kayo magluto pagka uwi ninyo. Damihan mo, Nay, ah. Mukhang mapapagod ako sa pag-iempake. Kailangan ko ng maraming kakainin. Fiona, sisimulan ko na mag-empake, ah. Damihan mo yung babalutin. Fiona. Ano po yan, tita? Wala nang solian, ha? Wala nang solian. Anong ibig sabihin doon ng nanay ni Andrew? Para namang nagmukha akong customer na bumili ng pagkain o gamit na walang warranty. Pero hindi ko in-overthink pa yon, Papa Dudut. Lalo't bumait muli ang nanay niya sa akin. Nagpalit agad ng topic ang nanay niya habang kasama ko sa kusina at pinapainit ang niluluto niyang ulam na ipapauwi sa amin. Nawala ng tuluyan ang huling sinabi niya sa akin dahil nahumaling ako sa sarap ng amoy ng niluto niya. Mukhang nakaka-pressure ang luto ng nanay ni Andrew. Parang hindi ko yon mahihigitan. Yun naman bigla ang in-overthink ko. Paano kung mas magaling mag-alaga ang nanay ni Andrew kesa sa akin? Paano kung ikumpara ko ni Andrew sa kanyang nanay? Paano ko mapaninindigan sa kanya na magaling akong mag-alaga? Kung meron namang mas magaling na nauna ay sinikap kong huwag mag-overthink at nag-focus na lamang ako sa mga binabalot na pagkain ng kanyang nanay. Pagkatapos ng pagbabalot ng pagkain ay tinulungan ko na si Andrew na mag-impake. Mabilis lang naman kaming natapos dahil konti lang naman ang damit niya na idadala sa kondo ko. Wala rin naman siyang ibang dinalang gamit maliban sa mga koleksyon niya ng cards at ibang anime figurines. Pagkatapos noon ay sinakay na namin sa van ang mga gamit niya at nagpaalam na sa kanyang nanay. Naging emosyonal ang kanyang nanay habang yakap si Andrew. Doon ko nakita na mahal ni Andrew ang nanay niya. Mga kabarangay, yun ang simula ng pagsasama naming dalawa. Wala pong kasing saya ang mga unang linggo na magkasama kaming dalawa. Ganon pala ang feeling na may lalaking nagpapasaya sa'yo. Akala ko ay lolokohin lang kalokohan lamang ang mga nababasa ko sa Facebook at mga napapanood ko sa TV. Iba pala talaga kapag ikaw na mismo ang nakaranas. Ang hirap nang tanggalin ang ngiti sa labi. Legit na legit, Papa Dudut. Mangawit ka dyan, kanina ka pa. Ha? Kanina ka pa kasi nakangiti habang kinukusot yung brief ko. Mabango ba? Ang lambot kasi ng tela ng brief mo. Nakaka-enjoy kusutin. Bakit ba hindi mo na lang sinabay dun sa mga ibang nilalaban mo sa washing machine? Gagaspang lang ang kamay mo dyan. Alam mo namang paborito ko ang malambot mong kamay. Pag underwear kasi dapat hand wash para hindi masira. Ganun ba yon? Hindi ko alam eh. Hindi ka ba naglalaban ng underwear mo? Hindi eh. Si nanay nang gumagawa nun sa akin. Tapos ngayon ikaw naman. Ang swerte ko naman sa buhay. May nanay at GF ako na naglalaban ng brief ko. Hindi ko nga sana lalaban to mga brief mo, kaya lang napansin ko hindi ka na nagsusuot ng brief kapag lumalabas tayo. Naubusan ka na pala. Nahiya kasi ako na ipasuyo sa'yo na laban yung brief ko eh. Humahanap lang ako ng tamang timing. Buti na lang nakaramdam ka. Wala rin naman kasi akong ginagawa ngayon eh, kaya sinabay ko na sa paglalaban ng mga panty ko. Thank you ah.
At least ngayon siguradong lalaban mo ng mga brief ko sa susunod kahit hindi ko sabihin. Kaya kita mahal eh. Hayaan mo, ibibida ko ulit to kay nanay kapag dumalaw ako sa kanya bukas. Pupunta ka bukas sa nanay mo? Diba kakadalaw mo lang doon kahapon? Nagpapamasahe ng paa si nanay. Natapilok daw sa hagdanan. Asikasuhin ko lang tapos uuwi rin ako agad dito sa'yo. Bukas kasi nakaschedule ng general cleaning natin dito sa kondo. Ang dami na kasing kalat dito sa bahay. Hindi mo na ako kailangan dyan. Mas magaling ka maglinis kesa sa akin. Baka makasagaba lang ako. Parang hindi pa nga kita nakita naglinis ni minsan. Paano mo ako makikitang naglilinis? Hindi ko alam kung paano yan. Ikaw talaga? Hindi ka talaga marunong maglinis? Akala ko kasi tinatamad ka lang. Magkahalo eh. Tamad tsaka hindi marunong. Ano lang pala ang alam mong gawaing bahay? Wala eh. Si nanay kasi ang gumagawa lahat ng trabaho sa bahay namin. Na-enjoy niya yon kaya hinahayaan ko na lang. Anong ginagawa mo? Nilalambing ko siya. Yung parang paglalambing mo sa akin? Tumpak! Effective naman daw yon para ganahan at ma-inspire si nanay sa pagtatrabaho sa bahay. Pero hindi pa busy na rin ang nanay mo sa trabaho niya sa munisipyo niyo? Magaling mag-multitask si nanay. Pwede ka magpa-seminar sa kanya sa ganyan. Bilib ako ron. Kaya niyang pagsabayin mga gawaing bahay tapos trabaho niya. May sideline pa siya para dagdag kita. Speaking of trabaho, hindi pa natin napag-uusapan kung ano nangyari sa trabaho mo. Ilang linggo ka nang nakatira rito sa bahay pero never mong binanggit ang tungkol sa trabaho mo. Wala naman kasi akong babanggitin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi wala naman akong trabaho. Wala kang trabaho? Never ko na-experience na magtrabaho. After ko mag-college, si nanay pa rin ang nagtatrabaho para sa amin. Teka lang ah. Tumatawag ata si Mars, sagutin ko lang. Hindi naman nagre-ring ang phone mo. Ramdam ko lang. Teka. Anong problema? Hello Mars! Ano yun? Ba't ka napatawag? Kaloka? Ikaw to tumawag sa akin? Walang anuman yun, Mars. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Andrew. Fiona, nasa banyo ako ha. Nagdadayeriya ako. Kung ayaw mong marinig ang pasabog ko… Sige, bye na ha. Busy kasi kami ni Andrew. Message mo na lang ako, okay? Bye! Ano raw ang kailangan ni Mars? Kumukulo raw yung tiyan. Nagtatanong kung pwede raw uminom ng paracetamol at kape. Sa'yo pa talaga itinawag? Alam mo naman yun. Ako ang laging tumutulong sa kanya. Speaking of tulong, ang pwede ko lang may offer na tulong ko magbantay dito sa kondo natin habang wala ka at nasa trabaho. Ha? Magbantay ng kondo? Natin? Oo, yan ang talent ko. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag nasa trabaho ka, panatag kang magiging safe ang kondo natin sa pagbabantay ko. Napanganga na lamang ako sa mga sinabi ni Andrew, Papa Dudut. Doon bumagsak ang mundo ko. Wala na nga siyang alam sa mga gawaing bahay, wala rin siyang trabaho. Bakit ba inuna kong pumayag na makisama sa kanya sa kondo ko kesa tanungin ang ibang detalye sa buhay niya? Hindi na lamang ako umimik pa, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang mangawit ang bibig sa kakangiti. Akala niya ay nakaka-proud ng mga sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay na-turn off ako roon dahil hindi ko naman gusto ang isang lalaking palamunin at walang ibang alam na gawain. Maiintindihan ko pa kung wala siyang alam sa gawaing bahay pero at least man lang sana ay may trabaho siya. Pero bakit naman combo pa ang mga bagay na wala siyang kaalam-alam? Napailing na lamang ako sa mga nalaman ko pero sa tuwing napapatingin at nilalambing niya ako ay nawawala sa isipan ko ang mga pagkukulang niya. Alam kong red flag na pero masarap pa rin talaga, Papa Dudut. In love na kasi ako kay Andrew at mabilis lang naman na makalimutan ang mga hindi niya kayang gawin lalo na kapag niyayakap niya ako. Lalo na kapag naiisip kong wala ng ibang lalaki ang pwedeng magmahal sa akin tulad ng ginagawa niya. At saka ang sarap kaya niyang kasama sa labas kapag nagde-date kami. Ka-flex-flex ang itsura niya. Yung tipong ramdam ko ang inggit na mga kababaihan at kabaklaan
sa tuwing ako ang ka-holding hands niya. Doon nakakabawi sa akin si Andrew, Papa Dudut. Kaya naman sinubukan ko pang ipikit ang mga mata ko para hindi makita kung gaano kapula ang bandila niya. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay, lalo't pamparelax ko rin naman yon. Hindi naman problema sa akin ang pera dahil maganda at malaki ang sahod ko. Wala rin akong ibang dapat bayaran kundi ang kuryente, tubig at internet. Kasabay syempre ng pagkain namin. Kakayanin ko na to. Iyon ang dinidikdik ko sa isipan ko habang magkasama kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalong lumala ang pagka-in-love ko kay Andrew, Papa Dudut. Lalo't maya't maya ang pagyakap, halik at pagsasabi niya sa akin ng I love you. Sino ba naman ang hindi rurupok sa ganon, Papa Dudut? Lalo na kung sobrang gwapo at tikas ng lalaking magsasabi sa iyo noon. Saka napakagaling niya sa kama. Oo, wala akong ibang experience sa kama sa ibang lalaki pero masasabi kong performance level talaga si Andrew. Doon talaga siya bumabawi sa mga pagkukulang niya sa akin. Natakpan ng bahagya ang mga kapintasan niya pero habang tumatagal, mas lumilitaw ang mga bagay na hindi ko gusto sa kanya. May mga araw na talagang nakabalandra na ang mga ayaw ko sa kanya at hindi magawang matakpan pa ng mga paglalambing niya. Palala na kasi ng palalang sitwasyon namin ni Andrew. Ni tupiin ang kumot namin sa kama ay hindi niya magawa. Ni minsan ay hindi siya nagkusa na magwalis man lang kahit sa kwarto namin. Isang araw ay kinailangan ko na ng opinyon ng iba tungkol kay Andrew at nagpaalam ako kay Andrew na makikipagkita ako kay Mars. Gusto pa niyang sumama noon sa akin pero nagsinungaling ako at sinabing may pinagdadaanan si Mars na personal kaya mas magandang ako lang ang haharap sa kanya. Hindi na naman siya nagtanong at nagduda pa. Hinayaan na lang niya akong umalis. Pagkatapos noon ay nagmadali akong lumabas ng bahay para kitain si Mars sa isang coffee shop. Nang magkita kaming magkaibigan ay niyakap ko kaagad siya ng mahigpit. Hindi na ako magsusumbong noon pero hindi ko alam kung kakampihan ba niya ako. Kasi hindi naman tong nagtulak sa akin, kasi siya naman tong nagtulak sa akin kay Andrew. Kaya nag-alangan ako noong simula kung itutuloy ko bang sabihin sa kanya ang katotohanan o mas magandang sabihin ko na lahat ng problema ko sa lalaking nireto nito sa akin noon, Papa Dudut. Bakla ka? Grabe higpit ang yakap mo ha? Kulang na lang mabali na to spinal cord ko. Sorry na. Nalulungkot na kasi ako eh. Pwede naman maging malungkot ang hindi nang babali ng buto? Kaloka ka? Ano ba problema? Si Andrew. Si Andrew? Paano? Ang saya nyo nga lagi sa pinopost mo sa Facebook. Nakamute ka na nga sa akin kasi umay na ako sa lambingan nyo. Iba kasi in real life. Splok na dali. So ito na nga Mars. Alam mo bang pabigat si Andrew sa akin? Paanong pabigat? Dinadaganan ka ba? Di ba enjoy yun? Sana nga ganun na lang lagi pero hindi. Paano nga? Ni minsan hindi siya tumulong sa mga gawaing bahay. Ni hugasan yung basong pinag-inuman niya ng tubig, hindi niya magawa. Talo ko pa yung may baby na inaalagaan eh. Baby mo naman talaga siya, di ba? O hindi na to joke ha? Pinapagaan ko lang ang sitwasyon mo. Kasi naman halos mapunit na yung noo mo sa kakakunot. At eto pa, sinabi niya na hindi raw siya naturuan ng mga gawaing bahay. Kasi nanay niya lahat ang gumagawa nung nakatira pa siya sa bahay ng nanay niya. So kahit isang gawaing bahay, walay talaga? As in walay? Mars! Ako pa naglalaban ng brief niya na ang daming stain. Kaloka! Nalaman ko lang na hindi siya marunong maglaba nung natambakan na siya ng mga lalabhan tapos wala na siyang brief na magamit. Huwag mo sabihin sa akin na nung naubusan siya ng brief, yung panty mo naman ang… Ginamit niya yung pink na panty ko. Yung paborito ko. Na-stretch tuloy yung garter.
Ang lala, Fiona? Wait, there's more. Kumapit ka, Mars. Ano? Wala rin siyang trabaho. Wala pang trabaho? O kakaalis lang sa trabaho? Never naka-experience magkaroon ng trabaho. Ha? 30 na siya. Anong alam niya? Magbantay daw ng kondo. Kondo namin. Namin? May ambag ba siya sa down payment? Siya pa tong malakas gumamit ng aircon. Kasi first time daw niyang mag-aircon kapag matutulog. Alam ko na kung anong pwede niyang iambag sa'yo. Ano? Maging pabigat sa yero kapag bumabagyo. Seryoso na kasi. Wait lang naman kasi. Nabigla naman ako sa revelation mo, bakla. Teka, tumatawag yung nanay ni Andrew. Sagutin ko lang. Babawiin na ba niya ang anak niya? Magkakaalaman. Wait. Hello po, tita. Hello, Fiona. Andito ngayon si Andrew. Ay, ano pong ginagawa niya dyan? Akala ko nasa kondo siya nagbabantay. Dinala niya yung mga marurumi niyang damit dito. Di ka raw kasi nakapaglaba kahapon. Wala raw siyang magamit. Pinapalaba niya sa akin. Hindi ko po kasi naharap na maglaba kahapon, tita, kasi OT ako sa trabaho. At saka naglinis ako ng kwarto at ref. Dapat maglaan ka rin ng oras sa paglalaba ng mga damit ni Andrew. Palit pa naman ang palitong nobyo mo dahil masyadong pawisin. Pasensya na po, tita. Hindi na mauulit. Hayaan mo na, ako na lang ang maglalaba rito. Kaya lang dito muna siya sa bahay ng 2 araw ha, para isabay na rin niya pauwi sa kondo yung mga damit. Ipapadala ko na rin yung mga ibang mga naiwan niyang damit dito para marami siyang extra sa inyo, lalo kapag hindi mo maharap ang paglalaba agad. Sige po, tita. Salamat po sa tulong niyo. Walang anuman. O siya, maglalaba pa ako. Ingat ka kung nasaan ka man ngayon. Bye! Bye po. O ano? Anong sabi ng hilaw na biyenan mo? Nagsumbong si Andrew. Hindi ko raw agad nilabhan yung mga marurumi niya. Kaya dinala niya sa nanay niya para malabhan na. Iba rin, bakla. Anong gagawin ko, Mars? Kung ako lang kasi, red flag talaga yung mga sumbong mo sa akin tungkol kay Andrew. Kaya lang Ano? Fiona, prangkahan na to ah. Alam mo namang matagal ka nang umaasa na may magmamahal sa'yo. Dumating si Andrew. Gwapo at parang cheese grater ang abs. Mahal ka niya. Pero Hindi ka na makakahanap ng ganong lalaki na magmamahal sa'yo. Lahat naman tayo may kapintasan at kakulangan. Balang araw, matatanggap mo rin lahat ng hindi magawa ni Andrew. Isipin mo na lang lagi kung ano yung magagandang bagay na meron siya. Papadudot, tumango lamang ako sa mga sinabi ni Mars. May punto naman siya. Wala nang ibang lalaking magmamahal sa akin katulad ng ginagawa ni Andrew. Ang tagal kong naghanap ng karelasyon. Tapos noong binigyan na ako ni Lord ay biglang aayawan ko. Hindi naman pwede yon. Saka kaya ko namang maglinis at mag-ayos ng bahay at kaya ko rin namang magtrabaho. Nasanay na akong ginagawa ko yon noong single pa lamang ako. Ano ba naman yung mag-adjust ng kaunti kay Andrew. Nagkakwentuhan pa kami ni Mars bago ako nagpaalam para umuwi na. Excited na akong umuwi ng kondo dahil masosolo ko yon ng 2 araw dahil hindi nga uuwi si Andrew. Weird yon para sa akin dahil dati nalulungkot ako ng mag-isa kaya lagi akong nagpapasama kay Mars. Pero nang time na yon ay parang ang sarap lang magpatugtog ng malakas na music at sasabayan ko ng pag-inom ng wine at pagpapapak ng mga natitirang pagkain sa ref. Habang wala si Andrew ay nagsimula akong muli sa pag-aayos ng kondo. Ang saya ko rin naman talaga kapag naglilinis. Pagkatapos noon ay nag-video call pa kami ni Andrew. Namiss na raw niya ako at nagpapasundo na siya sa akin. Patuyo na rin daw kasi yung mga damit niya kasi umaraw ng matindi sa lugar nila. Sinunod ko naman ang sinabi niya, naligo lang ako at saka pumunta na sa bahay nila. Nang makarating ako roon ay nakita ko siyang nakahilata sa sofa habang nagpapapak ng popcorn na ginawa ng nanay niya. Nasa kusina noon ang nanay niya at naghahanda na para sa hapunan. Sinalubong ako kaagad ni Andrew at saka niyakap. Namiss daw niya ako at aaminin kong namiss ko rin siya. Inoffer niya ang popcorn at pinatabi niya ako sa kanya. Pagkatapos noon ay lumabas na ang nanay niya mula sa kusina
para salubungin naman ako. Masaya ang nanay niya, Papa Dudut. Abot hanggang kisame ang ngiti nang makita ako. O napaaga ata ang pagsundo mo kay Andrew, Fiona. Dapat bukas pa, diba? Kasalanan ko, Nay. Pinapunta ko na kasi siya. Namimiss ko na eh. E paano yung mga damit mo? Hinawakan ko kanina sa sampayan. Tuyo na naman po. Hindi mo sinabi sa akin agad para nakuha ko na bago dumating si Fiona. Ay, ayos lang po yun, tita. Medyo napaaga rin talaga ang dating ko. Oo nga eh. O hindi bale, mahihintay mo ba? Tatapusin ko muna yung niluluto ko bago ko kunin yung mga sinampay. Okay lang yan kay Fiona, Nay. Manonood na lang muna kami ng TV habang hinihintay na matapos mo yung pagkuha sa sampayan ng mga damit ko. Gagawa na lang ulit ako ng popcorn para may mapagsaluhan kayo ni Fiona. Lagyan mo maraming cheese Oo naman, basta ikaw. Ikaw, Fiona, may gusto ka bang ipaluto kay nanay? Para minsana na yung utos natin. Wala po. Okay na ako rito sa natitirang popcorn ni Andrew. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng iced tea. Pipigaan ko ng lemon para mas masarap. Nay, gusto ko malamig na gatas na lang. Damihan mo ng ice. Ang init kasi. Wala na tayong gatas eh. Bili ka na lang po. O sige, ikaw ba Fiona, may ipapabili ka sa tindahan? Kahit ano, sabihin mo lang. Wala po talaga ako ipabibili. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya kay nanay. Ganyan talaga yan sa akin. Sobrang maalaga. Damay ka na ngayon sa pag-aalaga niya. Dito ka na rin maghapunan, Fiona. Naku, nakakahiya na po, tita. Okay lang yun kay nanay. Andito ka na rin naman Gagabihin tayo pa uwi kapag dito pa tayo kumain. Okay lang yun. Matatagalan pa talaga tayo bago makauwi mamaya. Kasi tutupiin mo pa yung mga damit ko eh. Okay lang ba sa'yo, Fiona? Ako yung magtutupi ng damit mo? O kaya Fiona, mas maganda kung ikaw na lang ang kumuha ng mga sinampay. Po? Tulungan mo na kaya si nanay sa mga damit ko, Fiona. Hati na kayo sa gagawin para makauwi na rin tayo. Nanlalagit na ako rito sa bahay eh. Pasensya naman kung naiinitan ka na rito, Andrew. Ikaw kasi Fiona, sinanay mo sa aircon itong nobyo mo. Ayan tuloy, ang bilis nang magpawis kahit nakatutok na sa kanyang electric pan. Kaya nga minessage ko na siya na sunduin na ako rito. Kasi gusto ko na talagang mag-aircon. Kapag makakaluwag-luwag ka Fiona, baka naman pwedeng maambunan mo rin ako rito ng aircon. Para kapag dumadalaw si Andrew, komportable siya. May nakita ko na kasil sa mall, Fiona. Mura lang. Ako na magbubuhat kapag nabili mo na. Gusto ko yan. Ay, wala namang pressure, Fiona. Pero kung mas mapapaaga ang pagbili mo, di sobrang salamat. Teka lang, parang ayoko na. Ha? Andrew, isusoli na kita sa nanay mo. Ano? Di pa sinabi ko nang walang solian? Ginawa mo naman akong kondensada sa grocery, Fiona. Ayoko nang bumalik dito. Gusto ko na sa'yo. Mapag-uusapan naman natin to, Fiona, di ba? Nahihirapan na kasi ako. Lahat na lang trabaho at obligasyon ko. Sorry Andrew Sorry po tita. Pwede naman nating paghatian ng pag-aalaga kay Andrew. Kung gusto mo, ako na lang ang maglalaban ng mga damit niya. Pero dapat susunduin mo rito mga labahan ko, Fiona. Kasi hindi na pwedeng bumiyahe ng malayo si nanay. Hindi na kaya ng tuhod niya. Tuwing Lunes at Martes naman, pwedeng dito siya matulog para may oras ka na maglinis ng kondo nyo. Kondo ko yun. Akin yun. Akala ko ba iisa na lang tayo? Akala ko rin Pero narealize ko, mas gusto ko na lang palang mag-isa. Ayoko nang bumuhat ng iba. Huwag mo naman akong gawing kondensada, Fiona. Tapos ng warranty ko. Hindi ko kailangan ng kondensada sa salad ko. Aalis na po ako. Thank you na lang sa lahat, Andrew. Nagmadali na akong tumakbo palabas ng bahay nila, Papa Dudut. Hinabol ako ni Andrew para pigilan. Nakiusap siya sa akin na huwag ko raw siyang iwan sa bahay ng nanay niya. Masaya na raw siya sa kondo namin. Inulit ko sa kanya na kondo ko yon. Niyakap niya ako at sinubukang halikan pero tinulak ko siya. Aminado naman kasi ako na may epekto pa rin ang mga lambing niya pero kailangan kong maging matatag. Hindi na ako pwedeng magpadarang sa kanyang itsura at sa katotohanan na siya lang ang pumatol sa akin. Agad ako nagpara ng taxi at nagmadali ng umuwi, Papa Dudut.
Pagkatapos noon ay umiyak ako sa loob ng kondo ko. Oo, at malungkot na muli na mag-isa ko. Pero hindi na ako mahihirapan at mai-stress sa kakaisip sa pag-aalaga ng iba. Nung na-realize ko kung gaano kahirap ang umakay at bumuhat ng iba ay doon na natapos ang pag-iyak ko. Tinawagan ko si Mars para ikwento ang lahat. Natahimik din siya at hindi inaasahan na makakayanan kong bitawan si Andrew. Para pagaanin ng mga pangyayari ay nagbiro na lamang si Mars tungkol sa pagiging pabigat ni Andrew. Binanggit din niya na maswerte na nakuha na ni Andrew ang lahat ng damit niya dahil nagpalaba ito sa nanay niya kaya wala na akong kailangan pang isoli dito. Nagkatawanan kaming dalawa at pagkatapos ng tawag na yon ay nahiga na ako sa kama. Masosolo ko na sa wakas ang kama. Nang mapagod akong humiga ay saka ko naman dumiretso sa kusina. Bigla ako nag-crave ng kondensada. Pagbukas ko ng ref ay nakita ko kaagad ang kalahating lata ng kondensada. Nagpainit na ako ng pandesal at saka ginawang palaman ng kondensada. Tahimik po akong kumakain ng pandesal sa kusina ng kondo ko. Walang kahati sa pagkain at napakatahimik. Napangiti ako. Yun ang kailangan kong ma-enjoy ang pag-iisa. Dahil balang araw, kapag papayagan ng Diyos ay magkakaroon na akong muli ng kahati sa pandesal at kondensada. Yung kahating hindi lamang sa pagkain kundi pati na rin sa mga pasanin sa buhay. Maraming salamat po sa Barangay LS 97.1 sa pagbasa ng aking liham. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Fiona. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!